Do'n na po nag-umpisa na maging madilim lahat kasi nga napalayas ako hanggang sa napunta na ako sa pagtatrabaho na hindi maganda. Kumbaga umapit sa patalim. Bakit ganito na lang yung buhay ko? Paulit-ulit na lang. Ang gulo-gulo. Do'n po naisip ko na maghanap ako ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Sobrang bait ng Ama, no, ng Diyos. Kasi dati yan, sabi ko sa'yo, gusto kong maakyat ng entablado, ng stage. Gusto kong makasuot ng toga, sabi ko. Pero ang binigay niyang toga, walang katumbas. Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan kami sa pakikinig sa natatanging istorya ng ating kapatid, kung paano siya tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para ipakilala ang ating makakasama ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin si kapatid na Carl James Clavaton, motorcycle taxi rider na kasalukuyang nagsisikap na makatapos ng kolehiyo. Naging madilim man ang buhay, lalo pangat nasadlak sa masamang paraan ng paghahanap buhay, nahanap niya ang liwanag at pag-asa sa Iglesia ni Cristo. Kung paano, ang ating aalamin sa kanyang istorya ng pagtawag. In the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Carl James o CJ Clavaton mula po sa lokal ng Pasay, Distrito Eclesiastico ng Makati. Magandang araw, kapatid na CJ. Magandang araw din po, Kamar. Kumusta po kayo? Okay po, masaya po ako ngayon na nandito po ako. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa na maibahagi din ninyo yung inyong natatanging karanasan. Opo. Kapatid na CJ, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na kasalukuyan ngayon kayo ay motorcycle taxi rider, no? And at the same time, kayo ay nag-aaral sa Opo, kolehiyo. So kayo ay working student. Working student po. Kumusta ngayon, kapatid na CJ? Medyo mataas ang presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na yung krudo at gasolina na pangunahing ginagamit niyo sa inyong hanapbuhay. Mahirap po kasi kapag dapat yung baon ko po, na dapat baon ko na lang ipapagas ko pa, lalo na tumaas po ngayon. So mahirap po para sa akin na working student po. Nabanggit din sa pagpapakilala sa inyo, marami na rin kayong mga naging iba't ibang trabaho o hanap buhay, at ito nga ngayon, yan ang kasalukuyan ninyong ginagawa, pinagkakaabalahan. Bakit sa kabila ng kayo naman ay may experience na sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, pinili nyo pa rin po na mag-aral pa? May pangarap po kasi ako, nahuli ako, kumbaga parang hinahabol ko yung sarili ko na parang hindi pa huli lahat para sa akin. So, ngayon po, talagang pinipilit ko para po at least pagdating ng panahon, dumating man yung panahon na magkaroon ako ng mga sariling anak, makita nila na ginawa ko rin ng lahat para po makapagtapos din ako ng pag-aaral. Sabi nga nila, no, it's never too late for anyone naman, di ba? Opo. Wala naman pong tamang edad, wala naman pong limitasyon, kumbaga, sa pagtuklas ng karunungan kahit matanda na. Opo. Kumbaga, walang katapusan Opo. yung panahon para tayo matuto, para tayo mag-aral. Opo. Nabanggit nga doon, iba't iba yung pinagdaanan ninyong trabaho, mga naranasan din ninyo along the way, lalo na mula nga pagkabata ninyo. Kumusta? Broken family po talaga kasi kami. Ang kwento po niyan, ang nanay ko, tsaka ang tatay ko, hiwalay na po nung baby pa po ako. 3 po kami magkakapatid sa totoong mga magulang ko. Nahati po kami. Napunta po ako sa nanay ko. Tapos ang 2 kong kapatid na panganay na mas matanda po sa akin, napunta sa tatay ko. So ang nanay ko po, nagkaroon ng panibagong pamilya. Habang lumalaki po ako,
hindi ko po na-enjoy ang pagkabata ko. Kasi nga po, kumbaga parang namulat agad ako eh. Dapat po kasi talaga bunso ako. So, naging panganay po ako sa pangalawang asawa ng nanay ko. So, bata pa lamang po ako, nag-alaga na ako ng mga kapatid ko. Siguro mga 7 or 8 years old po, nag-aalaga na ako ng bata. Hanggang sa lumaki po ako. Kumbaga, ako talaga ang inasahan ng nanay ko sa lahat ng bagay, sa paglilinis, luto, laba, lalo na kapagka sa mga paninda namin, lahat po ako talaga ang inaasahan ng nanay ko. Habang lumalaki ako, nagkakaroon ako ng isip na bakit ganito, parang katulong lang ako sa bahay namin ba? Napapatanong ako sa sarili ko eh. Ang ginagawa ko, nagpapasaway ako sa magulang ko kapag may inuutos po siya. Minsan hindi ko na po nasusunod. So ang nangyayari po, tinatakasan ko yung trabaho ko minsan. Kasi nga po, ang nasa isip ko na pagka uuwi ako ng bahay, maglalaba na naman ako, maglilinis, magsasaing na naman ako. Yung pagod ka sa pag-aaral po, galing kang school, tatakasan ko ngayon trabaho ko para kahit papaano makapagpahinga muna ako. Sasama ko sa mga barkada ko. Hanggang sa napapalayas po ako ng magulang ko. As in, pag sinabing lumayas ka, talagang kailangan mo umalis sa bahay. Ganun. Opo, kasi ang sabi niya, ibabato ko lahat ng damit mo sa labas pag hindi ka umalis. Ganun po Okay. yung nangyayari. Opo. So ako naman po, natatakot ako. Siyempre, wala akong lakas ng loob na magsalita sa magulang eh. Mm-mm. Kumbaga parang, sige la, aalis na lang po. Aalis na lang ako. So dadamputin ko yung mga gamit ko. Aalis ako, ipaplastic ko. Ngayon po, yung kaibigan kong barkada, dun po ako unang tumira. Siguro mga 3 araw lang, pinaalis din ako ng nanay kasi nga hindi rin kaya. Bumalik ako sa nanay ko, humingi ako ng, ma, sorry po, para lang magkaroon ulit ako ng tirahan. Ganun pa rin po, naiisip ko pa rin pag pagbalik ko dito, ganun na naman yung mangyayari. Maglilinis na naman ako, nakakapagod. So, parang walang nagiging pahinga sa buhay ko kapag nandun ako. So, ang gagawin ko na naman, paulit-ulit lang magpapasaway ako. Tatakasan ko yung mga trabaho ko, papalayasin na naman ako. Yang ginagawa mong yan, bunga ng kabataan mo. Opo, Na sabi mo nga, hindi mo pa kasi lubos na nauunawaan yung sitwasyon ninyo. opo. Hindi mo lubos na naunawaan din yung pinagdaraanan din ng magulang mo, lalo Opo. ng nanay mo, Opo. na may iba ka pang mga kapatid. So, nauuwi ka sa ganyang isipan. Opo, Opo. nagkakaroon ako ng parang bakit puro sila na lang. Kumbaga, Mm. nakakapagod na. Totoo, nasasabi ko po yun. Minsan kasi dumating sa point na naglilinis ako, nagsisisigaw ako sa sarili ko. Nakakapagod. Nakakapagod ng ganitong buhay. Bata pa lang ako, nasabi ko na yun. Lalo yung ganong edad po. No? Opo. Siyempre, Mga teenager, gusto- may barkada, may mga kaibigan. Oo, Tapos ikaw, nakikita mo, naglalaro sila or nag-i-enjoy sila aalis sa sila, aalis sila. gagala. Tapos ako, dito ako sa bahay, meron Opo. akong kailangan ayusin na sikasuhin. Hindi ko magawa yung ginagawa ng karaniwang kabataan. Opo, Parang oo. ganun po. Kaya minsan yung times na para lang din makapaglaro ko, bit-bit ko yung kapatid ko. Lagi pong ganun. Nung 14 years old po ako, ganun na naman po, lagi akong napapalayas dahil nga po pasaway ako. So may isang diakono po na nag-aanyaya po sa akin na mag-iglesia. Hindi ko po masyadong pinapansin yun na kasi wala nga sa isip ko na magseryoso kasi nga po ang gusto ko lang maglaro. So ang ginawa ko po, lumapit po ko sa isang diakono na yun. Humingi po ako ng tulong na baka po pwede. May alam po kayo na pwede kong tirahan. Mm-mm. Sabi niya, magtatanong ako. So nakahanap po siya. So dun sa pinagtanungan niya po, napunta po ako dun sa isang diakono rin po na nagtitinda ng damit dyan sa may Baklaran. Nagtinda na po ako ng 14 years old. Ang hirap po eh. 14 years old, alas 4, alas 5, gigising ka na. Maliligo ka, makikipagsabayan ka kasi marami kayong nakapila sa banyo. Tapos malamig pa yung tubig. Nakabalik po ako after 3 months, bumalik ako ulit sa nanay ko. Dahil nga, mahirap po talaga, kaya magtrabaho. Opo. hihingi na naman ako ng tawad sa nana, ma, pasensya ka na, ganun. Pabalikin mo na ako. Pababalikin naman ako ng mama ko. Tapos ganun na naman, paulit-ulit lang po. Ang cycle na magpapasaway ako ulit. Bale, nung 16 years old po kasi, ang nangyari po, kumbaga parang hindi po ako napalayas eh. Ang naging nangyari po, ang sinabi ko sa mama ko nun, para makatakas ako. May nag-aalok ng trabaho sa Pangasinan. So, ang ginawa ko, magtatrabaho na lang ako sa Pangasinan. Yung mga gas, yung mga nilalako. Paano yung pag-aaral mo po ng mga panahon na yan? Bali, Supposedly siguro high school ka pa lang dapat yan. Ganyang edad. napahinto po ako. Dahil nga po, sinabi niya, huminto muna ako kasi para at least. Kasi nga, ang ginagawa ko, hindi na rin ako napasok sa school kasi nga, tumatakas talaga ako para So, naging makapaglaro. mabarkada ka rin talaga, Opo. kapatid na si Opo, Jay. naging mabarkada rin na. Lumilitaw din na bagamat
mahirap nga talaga yung sitwasyon nyo. Nasa broken family ka Opo. at may pananagutan na iniatang sa'yo yung magulang mo, yung nanay mo. Malaking part din ng pagkukulang nasa iyo dahil nga sa halip na ang harapin mo sana pag-aaral, Opo. harapin mo sana yung kung ano yung pananagutan mo bilang tumatayong panganay sa mga kapatid mo, Hindi ko po mas gusto mong gawin kung ano yung karaniwang ginagawa ano, opo. ng mga kaedad mo nung panahon na yun. Opo. 17 napalayas ulit ako. Doon na po nag-umpisa na maging madilim lahat. Kasi nga napalayas ako hanggang sa napunta na ako sa pagtatrabaho na hindi maganda. Kumbaga kumapit sa patalim. So nagtrabaho ko sa club dyan sa may Baklaran. Hindi nila alam yun noon that time na doon ako nagtatrabaho. Bakit napilita ka magtrabaho sa club? Wala na po akong maisip na na tama nun. Kumbaga sarado talagang isip ko, madilim. Kumbaga parang gusto ko na Parang makaalis. lahat mali ang Lahat, nangyayari sa buhay mo. opo. Parang ganun po. Opo, naging madilim na gusto kong makaalis talaga eh. Kumbaga gusto kong maging madali kumbaga parang gusto kong gumaan yung buhay ko. Tapos naisip ko, pumasok ako sa ganun. So, anong nangyari po, dire-diretso na po yun, hindi na ako umuwi sa bahay. Siguro, natapos lang po ko niyan na maganyan nung hanap buhay nung isang gabi na nakaupo ako sa convenience store. Mga ilang taon kayo na nagtrabaho sa club na ganun yung uri ng hanap buhay ninyo? Siguro po sa club, 1 to 2 years po. Tapos po, nagtrabaho kasi ako since nagkaroon po ng pandemic, nagtrabaho po ako ng online na parang nag-i-entertain kami. Halos kamukha rin siguro Opo, nung halos trabaho kamukha na ng trabaho. ginagawa mo Opo. doon sa pinanggalingan mo. Okay po. Tapos po naging masahista rin po ako sa Mandaluyong. Doon na po yung parang, ako po kasi yung tao na yun nga po, kaya ako ginagawa yun para lang masabi ko sa mga tao na kailangan maayos yung damit ko. Kailangan maayos yung postura ko. Kailangan pogi ako. So, noong mga panahon na yun, kumikita ka na. Opo, malaki ang kinikita ko. Pero mali yun. Kumbaga, kasi sarado ang isip ko. So, ako po yung tao na laging ang iisipin ko, kailangan, kung ano yung meron silang bago, meron din ako, mas maganda. Ganun kasi yung nasa isip ko nung mga panahon na sarado pa. So, lahat ng trending siguro, Opo. nagamit, Pananamit, yan po. Lahat talaga, as in na ko niyan noon. Tapos lahat ng kakainan, lahat ng dapat kong gustong puntahan, napupuntahan ko po dahil ngayon ng Ginawa trabaho. mo rin po Ginawa yun, ko opo. po yun. Tapos isang araw po, nakaupo po ako doon sa isang convenience store sa Mandaluyong sa pinagtatrabahuan ko sa baba. Tingin ako sa malayo, napaisip ako, bakit ganito na lang yung buhay ko? Paulit-ulit na lang. Kumbaga parang, ang gulo-gulo. Sabi ko, ang dilim. Napaisip ko na po yun. Hanggang sa naisip ko pong may nag-aanyaya po pala sa akin noon, nung bata ako, si Carico. Doon po naisip ko na maghanap ako ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. May nakita po ako, nag-search ako sa online. So, nung nakita ko po, may malapit na kapilya sa Kapitolyo. Doon po ako nagsumamba. Hanggang sa, tuloy-tuloy po yun. Ang ginagawa ko naman, tinatakasan ko naman ngayon yung trabaho ko sa pagmamasahista. Hindi ko kunyari may schedule ako, hindi ko po yung papasukan, sasamba ako. Doon po yung pinalangin ko na, Ama, baguhin mo yung buhay ko. Ang ginawa ko muna para makaalis ako, ang ginawa ko po noon, nag-isip ako ng business. Sabi ko, tigilan ko na yung ganitong trabaho. Ayoko ng ganito, lumalaki ako Kumaga parang ganito yung buhay ko, walang direksyon. So ang ginawa ko, sabi ko mag-iipon lang ako. Kukuha ko ng pangnegosyo. Nag-start akong ibalik ako ng Baklaran. Kasi nasa Mandaluyong po ako Nag-start ako ulit ng negosyo sa Baklaran. Ng pabango naman po. Doon na po yung unti-unti na dire-diretso na po akong sumasamba. Lagi na po yun. Nasa unahan ako lagi. Hindi ako magpapahuli. Uupo talaga ako sa pinakaunahan ng upuan. Sabi ko hindi pwedeng huli ako sa pagsamba. Kailangan nasa unahan ako. Lagi po yun. Hanggang sa isang araw, may nakita akong mga awit. Nagtitinda ako. Nakaupo ko ng ganyan. Kita ko lumalakad siya. Sabi ko, ay mga awit to. Tanungin ko nga kung paano maging mga awit. Biglaan. Talagang nakita ko siya parang, ay gusto kong mga awit. Kasi nga, doon nakikita ko kasi pagka umaawit ang mga awit, talagang nandun yung pagsama ng Ama. Balikan lang natin, kapatid na CJ, nung kayo nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, nakikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa inyo. Ano po yung aral na nakatawag ng pansin sa inyo? Kaya
nagpasya kayo at tama itong pinasukan ko. Tama na magpatuloy ako ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Kagaya nga po nung sinabi ko nung nauna na nasa Mandaluyong ako, nakaupo ko noon. Nakikinig ako ng aral. Ang sabi, kahit na ang kasalanan niya ay pulang-pula, papuputiin niya ng Ama na parang niebe. Maging sa aral na nakatawag ng pansin sa inyo, malaki kinalaman sa baguhin yung takbo ng buhay ninyo. Opo. Linisin yung paraan ng pamumuhay ninyo mula nga doon sa pinanggalingan po ninyo. At hindi lang po yun eh, may mga times din po na kapag mas lalo kong nagkakaroon ng na gawin talaga, yung sumunod ako kapag inaawit yung kahalalan. Ako yung Iglesia ni Cristo. Tsaka totoo ang panalangin. Manalangin kasama. Pagka nalangin ka, isang salita mo lang, ibibigay niya yan. Sumunod ka lang, magtiwala ka lagi. Manampalataya ka sa panalangin na inilalapit kasama. Speaking of panalangin, kapatid na CJ, nung kayo po ay tatanggap ng banal na bautismo, ano yung sinabi niyo sa Panginoong Diyos? Nagpasalamat lang ako noon eh. Salamat po, andito na ako. Paglubog ko, umahon ako. Masaya lang ang nararamdaman ko noon. Wala na akong ibang nararamdaman. Basta masaya lang ako. Nung unang tupad ninyo bilang mga awit, anong nasabi ninyo sa Panginoong Diyos? Anong pakiramdam ninyo? Ano yung naranasan po ninyo? Naalala ko po nung kasi, nung unang mawit ako, nasabi ko yun sa nanay ko. Sabi ko, Nay, Ma, sobrang bait ng Ama, no, ng Diyos. Kasi dati yan, sabi ko sa iyo, gusto kong maakyat ng entablado, ng stage. Gusto kong makasuot ng toga. Sabi ko, pero ang binigay niyang toga, walang katumba. Sinabi ko yun sa nanay ko. Tapos nung umaawit na ako, nakikita ko yung kapulungan. Sabi ko, mamahalin ko kayo hanggang buhay ako't malaka. Sabi ko sa Ama, naiisip ko yun. Hanggat kaya ko, tutupad ako, Ama. Salamat sa biyaya mo. Patuloy kong iingatan to. Sa isip-isip ko, nangangako ako, Ama. Hanggang ngayon, nandito na ako. Kaya rin siguro nandito ako. Para rin din po marinig ng mga tao na totoo ang Diyos. Manalangin ka lang. Lagi kong sinasabi, manalangin ka. Dahil ang panalangin, siya ang tutulong sa iyo sa lahat. Sa tukso, kasamaan, kaguluhan, sa maligalig na daigdig na ito. Manalangin ka lang. Maraming salamat kapatid na CJ. May ilang bagay pa po tayong pag-uusapan pero bibitinin lang natin sandali. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Awit Kapitulo 37 ay ganito ang isinasaad. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama natin ngayon ay si kapatid na CJ Clavaton mula sa lokal ng Pasay, Distrito Eclesiastico ng Makati. Magandang araw kapatid na CJ. Magandang araw po, Amar. Samantalahin na natin ang pagkakataon. Baka mayroon kang gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko po ang aking mahal na nanay na si Grace Clavaton, si Bilog, Terdy, Queenie, Ate Jenny, Ate Angel, at sa aking mahal na si Ali, aking girlfriend. Ang nanay niya po si Tita Maan, Tito Alvin, at sa lahat ng pamilya ng Padlan. At nag-anyaya rin po sa akin noon si Carico Aguila at si Ate Glenda Cardona. At binabati ko rin po ang lahat ng may tungkulin sa amin sa lokal ng Pasay, mga kamang-awit ko,
Pangulo namin, si kapatid na Ronald G. Cambe, kay Camarisa, sa lahat ng mga awit. Tagapagturo din po kay Kadik at kay Kuya Kurt, at sa lahat po ng kapatid na nanonood. Binabati ko rin po ang aming ministro o destinado sa lokal, ang kapatid na Kenneth Balen, at isa sa mga ministro rin po, ang kapatid na Pasti Parale, at sa tagapangasiwa po ng aming distrito, ang kapatid na Dominador F. Tapang Jr. Maraming salamat kapatid na CJ. At pagbati po sa lahat ng mga nakikinig, walang sawang sumusubaybay sa programang ito, Ang Pagtawag. Saan mang panig kayo ng mundo nakikinig o nanonood, maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta. Nababasa po namin ang inyong mga message, kaya please keep on sending your regards po. At mag-comment lang po kayo sa comment section below. Kapatid na CJ, nabanggit nga ninyo at binati rin ninyo ang inyong mahal na nanay. O, kumusta naman ang inyong relasyon? Siyempre, ang inyong pagsasama kasama ng iyong pamilya, ng iyong mga kapatid. Naging okay naman na po talaga kami. At ang gusto ko naman din po, yung nanay ko, anyayahan ko naman din po sa pagka-Iglesia ni Cristo. Ngayon po, habang nandito na po ako, sa nanay ko naman dyan, Nay, pasensya ka na. Siguro kaya din ako naging ganun dahil nga hindi pa ganun kalawak yung pangunawa ko sa mga bagay. Ngayon na mas naiintindihan ko na, nabuksan na yung isip ko, pinaunawa na rin ng Ama sa akin ng mga bagay na yun na dapat kong pagdaanan yun para pala tawagin ako sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na CJ, batay sa mga aral na tinanggap mo sa loob ng Iglesia ni Cristo, papaano po nito pinago ang buhay mo? Hindi lang basta binago eh. Nagkaroon ako ng liwanag sa daan ko. Direksyon na yung dating pinapangarap ko na toga, binigyan niya ako ng mas higit pa doon. Pero ngayon nagkaroon pa ako ng direksyon. Nag-aaral ako, nagtatrabaho. Yung pinapangarap ko, mas gusto ko yung makuha. Babawiin ko to sa sarili ko, kukunin ko naman yung para sa akin. Kaya yung pinapangarap ko, mas gagawin ko yun, tutuparin ko yun. Hindi ako mawawalan pa ng pag-asa. Mas lalo ko pang ipagtitiwala sa Ama ang lahat ng bagay sa buhay ko. At mas lalo ko pang dadamihan ng panalangin ko. At kung naalala nyo naman po, yung palagi akong pinapalayas, lagi po ako napupunta noon sa mga kapatid. Siguro dahilan din yun ng Ama para gabayan ako habang nasa madilim akong daan. At batay nga sa mga aral na tinanggap mo, gaano kahalaga yon para maiayos mo talaga yung buhay mo, maiwan mo yung maling paraan ng pamumuhay nung hindi ka pakaanib sa Iglesia ni Cristo? Malaking bagay po yung pagiging Iglesia ni Cristo ko kasi hindi lang, kumbaga parang hindi lang nagkaroon ng direksyon or nagkaroon din ng buhay. Saysay yung mga bagay na ginagawa ko na dati ang nasa isip ko lang kung ano yung makikita ninyo. Kung ano pong makikita nila para sa akin. Ngayon po ang iniisip ko kung ano yung mas makalulugod sa Ama. Kung ano yung makapagbibigay kasiyahan sa Kanya. At yung sinasabi ninyo na makapagbibigay ng kasiyahan sa Ama, makapagbibigay ng kaluguran sa Ama, yun yung pagsunod sa Kanyang mga aral. Yun yung pagsunod sa Kanyang mga kalooban, kapatid na CJ. Siguro ngayon, kapatid na CJ, yung kinikita mo sa pagmumotorsiklo, sa pagiging MC taxi rider, hindi kamukha nung kinikita mo noong Hindi po. nasa labas ka ng Iglesia ni Cristo. Pero Masaya po ako. bakit yun? Bakit mas masaya ka? Gumigising ako na panatag ako lagi eh. Hindi lang babangon ako, mananalangin ako. Kumbaga, gumigising na ako na payapa yung isipan ko na hindi ko kailangan isipin kung ano yung sasabihin nila. Lagi na lang ganun kasi dati. Ngayon, mas masaya na ako kasi yun nga, kagaya po, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Mas naiukol ko na yung sarili ko na mas lalo pang magbagong buhay. Kasi alam po natin na lagi naman tayong may pagkukulang pa. Kaya mas lalo ko pang gagawin ng lahat para ako maging karapat-dapat sa harap ng Ama. Yung pong karangyaan ng buhay na iniwan ninyo, meaning karangyaan kasi dati nabibili nyo talaga kung ano yung gusto ninyo hindi nyo ba hinahanap yun? Hindi ba ninyo parang namimiss yung
ganung buhay, kapatid na CJ? Hindi po. Kasi nakita ko noon, ang tao, gagalangin ka lang yan dahil sa pera. Minsan ganun kasi naiisip ko eh. Kaya nandun ako sa sitwasyon na ano. Pero ngayon ang naiisip ko, hindi na mahalaga yun kung ano yung sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin kung sino ko ngayon at iglesia ako ni Cristo. Susunod ako. Yun lang lagi ang nasa isip ko, susunod pa ako. Kumbaga kahit ano pang hadlang yan, balakid. Ano pang hirap yan, haharapin ko yan. Hindi ko nababalikan yung nakaraan na naging buhay ko. Pinagsisisihan ko yun ng sobra. At marami po sa mga kapatid natin, marami po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang ganyan na hindi po nasusukat sa dami ng laman sa bulsa, ng kinikita, yung kasiyahan na meron sila. Ang laging ang sinasabi ng ating namamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, kung merong pinaka masaya ngayon na tao na nabubuhay sa daigdig na ito, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito po yan. Kasi kahit anong problema ang dumating, kahit anong pagsubok, kahit may mga pagkakataon na kinakapos din naman po sa pangangailangan dahil nandito pa tayo sa daigdig. Pero kahit kailan, hindi po tayo kinulang ng pagmamahal mula sa ating Panginoong Diyos. So, talagang napakalaking biyaya na kinikilala natin sa buhay. Higit na pinakamalaking biyaya para sa atin itong ating pagka-iglesia ni Cristo. Opo. Kaya aanhin natin yung sabihin nating marangyang buhay, no? Kung mali naman ang paraan. Totoo po yan. Kung labag naman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung alam natin na magagalit ang Panginoong Diyos kapag ka namalagi sa ganyang uri ng pamumuhay. Kapatid na CJ, samantalahin na rin po natin ang pagkakataon. Nakikita mo yung malaking pagkakaiba ng buhay mo noong wala ka pa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kumpara ngayon na ikaw hindi lang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi may tungkulin pa. Ano ang nais mo sabihin sa mga kababayan natin na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo? At lalong-lalo na siyempre sa mga mahal mo sa buhay. Sa mga nakikinig at nanonood po na hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, huwag niyo pong baliwalain lang yung mga nag-aanyaya sa inyo po. Pagmamahal yun ng Ama para tawagin kayo din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bigyan nyo ng oras, panahon. Pakinggan nyo lang. At sa mga mahal ko naman din po sa buhay, mag-iglesia ka na rin po. Lalo na tumatanda ka na. Sinabi ko rin po sa iyo no, na kaya din ako nag-aaral para makapagpahinga ka rin. Babawi ako. Alam kong marami din akong pagkukulang. Lagi ko din sinasabi sa iyo na mahal kita, Ma. Kayo ng mga kapatid ko. Sana, Ma, mag-iglesia ka. Dahil katulad ng isang ina, may anak din na nagmamahal sa nanay. Maraming salamat, kapatid na CJ. Ang nakasama po natin ay ang kapatid na CJ Clavaton mula po sa lokal ng Pasay, Distrito Eclesiastiko ng Makati. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, binabati lang po natin at pinasasalamatan ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan na ibabahagi ng ating mga kapatid ang kanilang istorya kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.